Mayong hapon sa tanan. Salamat gyud sa Ginoo sa ka doctrinal and testimonial hymn ang pulong sa Dios mo tinumanon. Ug karon nga hapon sa atong pagtuon sa iyang pulong ang atong tun-an the beneficence of the word of Christ. Sa yon nga pag-unahuna ang pagkamaayo nga makuha nato o mahatag sa pulong ni Kristo sa atong kinabuhi and atong pangayon sa Ginoo kanang kaalam ug ang paggiya sa balaan ni Espiritu nga ang familiarity sa usa ka verse, ang familiarity sa usa ka book will not be a hindrance nga mo dive pagid kita palalom sa pagsabot nato sa pulong sa Ginoo. Let's open our Bibles to Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 16. And then ako magbasa din sa Job chapter 23 verse 12. Kamu magbasa sa Colossians 3:16. Ako magbasa sa Job 23 verse 12. Colossians 3:16. Ready? Begin. Job 23 verse 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Magampo ta. Amahan mo nga langit noon, Ginoo, salamat kaayo ni nga bahin sa among pag-ambit sa bulaton sa pag-ampo, makatuon kami sa imong pulong. And nag-ampo kami, amahan, naghangyo nga imo kaming tagaan o linaw nga panabot Ginoo ni nga pulong nimo. O nagapray kami nga imong ablihan ang mga kasing-kasing o sa kaalam nga gikan sa imo amahan makita namo pag-usab ang pagkabilinhon sa imong pulong ug ang pagkamahinungdanon niini sa among kinabuhi nga mao'y hinungdan nga amo gyud nga tinguhaon, amo nga panghingusgan ang paghibalo niini ug pinagi sa grasya ug kaluoy nimo Ginoo ang pag-apply nila Ginoo sa amo nga mga pagkinabuhi sa among pagpangalagad. Kini among ginaampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Gitawag na ay usa ka pangunahuna nga nag-ingon the unparalleled excellence. Ang dili matupngan nga pagka-anindot, pagkamaayo sa pulong sa Ginoo mao ni siya. The word of God endures forever. Amen? Usa ka maayo nga butang nga naa mahibaluan nato sa pulong sa Ginoo tungod kay ang iyang pulong nagapabilin sa walay katapusan. Na kini mga bersikulo ang akong basahon mga igsuon sa kadali lang Isaiah 40 verse 8 ingon ang pulong sa Ginoo. The grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. Psalm 119 verse 89, Your words, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Matthew 24:35, Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. And then in 1 Peter chapter 1 verse 25, But the word of the Lord remains forever. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Tanan nga mga butang, physical nga butang nga gihimo sa Ginoo, sa panahon nga i-restore sa Ginoo ang iyang creation, every element shall melt away, malanay, mawala, mausab, mabag-o tanan, ug nga maabot sila sa pagtapos sa ilahang existence. Pero ang pulong sa Ginoo will last forever. Now, sa Colossians chapter 3, ito makita mga igsoon, dunay gitawag nga 5 ka mga lets.
Og atong makit-an ug akong i-share sa inyo ha ang usa ka pangunahuna nga nagahatag og importansya ining pulong nga let. In chapter 3, I think 5 times, di-mention kanina ni Apostle Paul. Colossians 2:16, let no man therefore judge you in meat. Colossians 2:18, let no man beguile you. Colossians 3:15, and let the peace of God roll in your hearts. And chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. And then verse 6 of chapter 4, let your speech be always with grace. Now, unsa ang implication ug ang meaning atong kuhaon karon paggamit ni Apostol Pablo niyang pulong nga let. Okay. It is suggestive, nagadala sa suggestion. At the same time, the second shares the same weight of importance. It is not only suggestive but also imperative. So paggamit na Apostol Pablo ani masabtan mahunahuna sa iyang mga hearers nga iyang gisulti importante kaayo nga ilang buhaton ug ilang masabtan. Both suggestive, the word suggestive and imperative implies a solutive strength. Kung sa usa ni siya ka chemical, sa usa ka usa ka butang, mo ni siya ang klase sa chemical nga magpahumok, loosening and laxative, magpa-relax. And dapat silang gigamit nga pulong tending to dissolve. So ang pulong sa Ginoo di ay nagapahumok siya, ang gahi ginapahumok niya, unya ginaparelax niya ang kaning gapang tuskig nga unsa nang nabutang. Sa ideya mga igsuon that the word of God has power to change size. The word of God has power to change color. The power of God has a size to change kanang iyahang state from solid to soft, from hard to soft, mo nang pulong sa Ginoo. And then gidugang pa, in its high efficiency, it must be used, it must be kept, and it must be valued. Mo nang pulong sa Ginoo. Tungod kay inana siya kanindot og iyang pagka-epektibo og iyang pagkanindot og sa mga butang nga naa sa iya nga ato makuha gikan niini, kinahanglan ang pulong sa Ginoo gamiton. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo tipigan, nya kinahanglan ang pulong sa Ginoo i-value. Tagaan og bugat nga bili. Of course, sa process sa canonization, naani mga tao nga gina-assign ang ilang trabaho pag-determine kung asa ang inspired ug asa ang dili inspired. And then it is told nga kini nga mga tao pag panahon gani nga kanang nga portion sa scripture na matagbuan nila, mamit nila ang ngalan sa Ginoo, muundang na sila, unya maligo na sila, mag-ilis na sila. Nga mabalik din sila padayon sa ilang trabaho. Nagatag importance kung unsa ka sagrado ang ngalan sa Ginoo. And somehow, generally, kung atong giun sa pag-treat ang Bible o pagsabot kung unsa gid ang Biblia, ato kinanggiang kung gituuhan nga the Word of God. And we believe in full inspiration. So pag mayroon kita that the Bible is the Word of God or this is the Word of God, it must exhibit the highest respect, both fear and reverence. Muna nga, nag-practice kita sa tahod sa pulong sa Ginoo. When it is read, when it is preached, nag-exhibit kita mga igsoon o respect. Nga dili pareho ba sa nagapaminaw ng taglahi nga mga presentations. Okay. So, it must be used, kept, and valued. The word of Christ must be used,
The word of Christ must be kept, and the word of Christ must be valued so high for its efficiency and sacredness. Matthew 4:4, again, kung tanawon kung sa unsa ka epektibo ang pulong sa Ginoo. Ingon ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word which proceedeth out of the mouth of God. Yung pa sa usa ka preacher, usa ka writer, it is the highest sense of spirituality applied to the Word of God. Dili kini sa masabtan sa mga tao nga dili spiritually inclined. Nga ang tao dili mabuhi sa pulo sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagwa sa baba sa Ginoo. In Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful. And then in 2 Timothy chapter 3 verse 16, profitable. The word of God is profitable. Daghan prophets, I think the word diha nato gikuhang pulong beneficence. There are plenty of benefits nga makuha nato gikan sa pulong sa Ginoo. In Joshua 1:7, atong tanan mga igsoon in just a short observation, verse 7 and 8. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Now from verse 1 pa sa verse 6, ito makita din ha, nag-istoryahan sa Ginoo si Joshua, nga, okay, Joshua, si Moses patay na, ikaw na karon ang magpuli sa iyong trabaho. Ganimong trabaho, Joshua, mao nga dadon nimo kanimang katawhan magtabok sa Jordan River, pag-abot sa land of promise, imong bahin-bahinon ang Canaan by tribe para sa ilaha. And then gisulti sa pulong sa Ginoo, nga gisaad sa Ginoo, Joshua, you will prosper, you will succeed sa imong trabaho, sa imong mission. Now, notably, ang gisulti, ang admonition, ang exhortation kay Joshua na maglig-on siya, maisugon siya, dili ngadto sa pakigira sa mga inhabitants dito, dili sa encourage, pag-challenge, pag-inspire sa mga tao nga magpakigira kauban niya, dili. Maging lig-on siya o maisugon si Joshua aron nga iyang masubay, masunod kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right. Ang precision, ang pagka-precise give sa direction sa Ginoo, Joshua, kung mo-refer na ka sa akong isulti sa imuha, magabot sa panahon nga maglibog na ka kung sa buhaton nimo, tapos maghinungdong ka sa akong panulti sa imuha kung sa gisulti ni Moses, ayaw gid ka maglihis sa tuo. Dili gid ka maglihis sa wala. Kung sa tuo kung gisulti Joshua, mao gid to imong i-apply unya pag maglisod na ka. Pagbahin-bahin sa yutan sa adwento sa 12 ka tribo. In verse 8, this book of the law, ang instructions mula sa makita ni Joshua, ang iyang reference, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yung mga igsoon, kung sa kapunto nga makuha nato dinhi, kaming meditation day and night. Equivalent ani nga point is mastery. Kaya mao man ang sugo sa Ginoo kay Joshua na magbahin-bahin ay tapos na ang mga pamaagi ang sa pagbahin ani. Mabot ang panahon nga ang pamaagi sa Ginoo unsaon ni pagbahin-bahin supakon sa mga tao. Example, sa size. Pila ihatag ng Judah, pila ihatag kang Isakar, pila ihatag sa duha ka anak ni Joseph, pila ihatag sa kang Dan. So, naay prescription ito, pag-English, okay. Dan, mo ni imuha, 15 hectares imuha. Kunya, Dan, diripod ka. Yan, pagtanong ni Dan, uy,
Nganong 15 naman nga, daghan man me. Yan ang diya man ko. Dili ko dina. Posible may tabo na sa ila. Then Joshua must be strong enough and courageous not to change. Ug nga para nga maayo pag yun si Joshua, nga murabag mahimong expert siya sa iyang pagbahin-bahin adto, kaning mga prescriptions, mga instructions, pamaagi, gisulti sa Ginoo, unsaon pagbuhat, kinahanglan iyang i-master. Na day and night, Joshua, imong pamalandungan, murabag ka nang, makainom pa ko, mag-study kita sa itong exam, na ay enumeration, na ay, unsa man ang enumeration gani, ihatag ang 5 ka kani, ihatag mo na, enumeration, no? Tapos na po gitawag nga kanang imong i-explain. Why? Kami sa una, amo nang buhaton, amo nang gitawag group study, no? Siya kunuhay ang akong examiner, tapos ako yung examine, magpangutanan na, bali-bali ko niya. I-master, ma-master, unsaon pagtubag, unsaon pag-explain sa pagsulti, kaya nga naman, para nga, pag actual na, sa'yo na kayo, na master na. I hope mga igsuon, na kini siya nga insight will bring us to something na atong i-inverse pag-ayo o nga atong paningkamutan nga naa sa ato ang kaugalingon towards the Word or the importance of the Word of God. Of course, we have our Bible reading, we have our like this, maminag taga exhortation or awali, na Sunday school, na mga seminars, nakakita niya na, salamat sa Ginoo. Tulo kabutang ato makita sa chapter 3 verse 16. But before that, ito masabdan mga igsoon, kung imong tanan ang context sa book of Colossians, particularly sa chapter 16, seryoso kayo ang gipangisgutan ni Apostle Pablo din ha. He started by saying, kung tinuod din mo nga mga luwas kamo, kabantay mo, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, ingon ni Apostle Pablo, ingon niya, verse 1, if ye then be risen with Christ, and we have this seek those things which are above, and then nag-mention siya, din sa verse 5, ang discipline sa unod, to be spared from all these immoral sins, and then it follows with the let's, nga makita din the put on and the put off. Dagan mga gisgutan din mga gison, even sa verse 14, about sa excellency sa gugma o perfection sa pagigugma. And then we have in verse 15, the peace of God, and then 16 atong text, and then 17, whatsoever you do in word or deed, so on and so forth, sa katapusan, ato makita mga igsoon din ang serious na application sa pulong sa Ginoo. Tulo ka butang ato makita sa verse 16. Number 1, the word dwell. Ingon ni Paul, Apostle Paul, let the word of Christ dwell in you. Buot kasabot sa pulong nga dwell is inhabit. Ang pulong sa Ginoo magpuyo sa inyo ha. Ang pulong sa Ginoo adunay lugar diha sa inyong kinabuhi pinaagi sa gahom sa espiritu ug sa gahom ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo na nagpuyo, na nagpundo sa inyong sulod. And that it should have a constant and fixed place. Dili siya ang pulong sa Ginoo sa picture din sa word nga dwell o inhabit. Dili siya stranger sa imong kinabuhi. Dili siya stranger sa imong kasing-kasing. Dili po siya favored guest. Nga magbuot ng okay, I like you. Ganahan ko sa imong nga bisita. Puyo ka din sa akong kasing-kasing mga usa ka tuig. Nga ang isa po, murag di kay ta close, di kay ko ganahan sa imo. Usa ka bulan na ka magpuyo sa akong kasing-kasing. Dili daw na ang pulong sa Ginoo. The word dwell or inhabit is that it may find place, a fixed and permanent place in our hearts, not like a stranger or a sojourning or wayfaring man. So yung Apostle Paul,
ang pulong ni Kristo buyo, okupar og lugar sa inyong kasing-kasing. But kabalo mga igsoon siya nakanindot kaayo ani. Unsa ang importante sa gisulti ni Paul kay naitong dinhi nga imong ipahitabo. Imong ipahitabo ba? Di lang nga by chance nga gilabay ka sa pulong siya, nasunod siya mo kasing-kasing, dili. You let it dwell. Intentionally, you pick your Bible, intentionally, you go to a place, you sit down to listen, intentionally, you open your Bible and your notes, and then you hold a pen, intentionally, you let the Word of God dwell. Natay ginhimo ba para mahitabo na siya? Manigusto niya po si Pablo, sa kaseryoso kayo sa gisgutan niya sa mga chapter, dako kayo og pulos og ilang gikinahanglan, bugtong kinahanglan nila, ang pulong, ang gahom sa pulong sa Ginoo para mabuhat nila kining mga gisulti ni Apostol Pablo. Unya, ila dayong tuyuon, ila yung buhaton. Make it happen. Open your heart and let it in or enter. As an inhabitant that takes up its residence and abode, never more to depart, intends not only a frequent reading, intends not only a frequent hearing, it intends not only a meditating or constant meditating, or situational meditation upon the Word of God. The intention is a continuance or continual in the doctrines of Christ, in the doctrines of the gospel, in the doctrines of the scripture. Continual, mga igsuon. With a steady faith in them. Ay lig-on o permanent na pagtuo, pagsalig anang nga pulong sa Ginoo with all respect and reverence. And a hearty affection for them, na ipaghigugma nga nga pulong. For such an inhabitation imports a very exact knowledge of the gospel. Kanisa klase mga igsuon nga pagtamod, pagpalangga, pag-welcome, pagtanaw, pag-respeto sa pulong sa Ginoo, magbaton siya, magresulta ni siya, gitawag nga exact knowledge of the gospel. Exacto gyud. Ug usa susi isa sa pag-enjoy nato sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo labi na gyud sa iyang buhat sa kaluwasan. Familiarity sometimes good, but sometimes it is misleading. Ato ka na matun-an niya mga igsuon. Now, in Deuteronomy chapter 6, I think 4 verses chapter 6 and 1 in verse 11, chapter 11. Ingon ang pulong sa Ginoo. Deuteronomy 6:6, the word, this law, these things that I have commanded you shall be in your heart. Chapter 6 verse 7, teach them diligently, talk of them frequently, and train with and by them. Chapter 6 verse 8, bind them upon thine hands. Chapter 6 verse 9, write them upon the posts and the gates of your house. Then chapter 11 verse 18, lay up these words in your heart. But pasabot lay up, you place it in your heart and then you preserve it there. Natay effort na dito siya mawala sa imong kasing-kasing. That's the idea of laying it up. Kasi mga igsuon,
Sa akong gibasa kaganina in Job 23 verse 12. Job 23 verse 12, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Girespeto, gitratar, gitanaw, giunahuna ni Job, nga ang pulong sa Ginoo labawng mas importante kaysa pagkaon sa iyang lawas. Ang sabot pasabutan ng mga igsuon. Atong kuhaon ang simple lang ideya para makakuha kita og klaro nga direction sa itong application. Para kay Job, he can survive without food for his physical body in a period of time, for a period of time. But without the Word of God, he can. Kumusta atong kinabuhi mga igsuon? Nabay adlaw nga na ill feeling sa mong kasingkas mo una. Yang hinungdan kay patapos lang ng adlaw ay kinagtanong bersikulo. Ano gani? That's the sense. And then it pushes us to do something. Kaya dili sa natural para sa imuha, nagtapos ang adlaw wala ka nakakitag bersikulo. Nagtapos ang adlaw wala ka nakabili ng bersikulo, dili sa normal para sa mo. That's the sense. Kung di taga pamahaw, pag-abot sa mga alas 10, wala, kutoy na. Dili sa normal. O, namahaw kang saktong nga oras, alas 7, tapos pagdating panahon to alas 12, naglain na pong tiyan mo, alauna na, pag naglain na po, dili sa normal. And then, buhaton nimo is to do the right thing. Mangita ka, mukaon ka. Mo nang ginahimo ito mga igsoon, to normalize the abnormal or irregularity sa ato ang sitwasyon. Then, that is the insight. Job can survive for a period of time without food for his body, but he can't survive without the food for his soul. Again, this is very spiritual. You cannot, I cannot, we cannot absorb it if our mind is carnal. Puros ng unahuna ang mga butang kalibutanon, ang atong respect, ang pagtamod sa pulong sa Ginoo dili siya na ka-importante sa atong kinabuhi. We cannot embrace, we cannot absorb what Job is meaning. But here, at tumasabtan mga igsuon, it has the highest importance sa kinabuhi sa katauhan sa Ginoo. So, ingon ni Apostle Paul, let the word of Christ dwell in you. Make it happen. Make it happen. Let the word of Christ inhabit you. Let your hearts be inhabited by the word of Christ. Muna ang buot ni Sultan Apostle Paul ngadto sa mga taga-Colossians. Then again, mga igsoon, if you have time, you read through the book of Colossians and you'll understand why it is so important. Because we have no time to go through sa iyang ikonsulti din sa chapter 3 in particular. So number 2, unang bro, ingon niya, let the word of Christ dwell in you. The number 2, ingon sa verse, let the word of Christ dwell in you richly. Na progression. I mean, naa siya, duha ka ideyang reconnect niya in that verse, na tumasab, magtabang pagsabot na to, kung unsa ka importante ang resulta niya primero. Make it happen. Yang pulong sa Ginoo magpuyo sa imong kasing-kasing, and then magpabiling to dito, the word richly is largely or abundantly. Listening, reading, studying. Thus makes one indwelled by them. Okay, you listen, you read, and you study. Unaan ang tulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Now, to make it dwell in us richly, we must regularly
Keep listening, keep reading, and keep knowing. Regular. Kumusta na yun sa atong appreciation ba sa pulong sa Ginoo? Appreciation nato the way it is presented, labi na sa mga Pauline epistles o sa Old Testament, kanang mga gera din ha, mga love stories, mga conflicts, mga judges and kings, and then prophets against kings, and nations against nations yung tanawon. I don't know, unsa imong appreciation na ay movie karon nga gihimo, nakikita na siguro tanong dagan sa tuwa kanang The House of Saul, The House of David, ilang gihimag movie. Nindot kit kay siya. Ang imong mabasa dito, gisulti man niya sa na may before nag-start ang movie, ang gisulti nga kininta ng mga events, and yung gisulti nga di siya accurate gid as in the Bible o sa actual nga event, of course. So imong tanawon to, mas ma-appreciate nimo ba ang imong ipangbasa mo na di ay ginato ito pagsulti ni David mo to nato. Nindot kay sa mga igsuon. Ug nagdalawon ang mga appreciation sa pulong sa Ginoo, gatubo po dahil imong pagpangandoy sa pulong sa Ginoo. So how is your appreciation? Kung open kasi mong Bible, is there a sense? The sense of, I like it? Understanding or awareness that, di sa parin sa ubang nga libro. Muna nga, ang attitude, ang atong practice towards sa pulong sa Ginoo, paminaw ba na, pagbasa, pagtuon, it must be enjoyable. Nga dili lang ba tungod kay nabito sa covenant nga magbasa dito, magtulo, buhaton ginato na siya, o sige balik-balik sa simbahan nga magbasa, tapos ano marabag, nahimo lang siya mura sa legalistic kay siya ba ang imuhang reception. That you will do it because somebody told you to do it. Or, you will do it because you are convinced that you ought to. Kinanglanon nimo to do something in the Word of God so excellent. So it must dwell in our hearts abundantly. Listen much, hear more, study hard. And kabalo mga igsoon, it is only possible if we have these two things. It is possible to listen much, it is possible to hear more, it is possible to study hard if we have a high regard of whom it came from. Okay? Sa una, mga babae, I don't know kung tama ko, sa inyo nga mga edad-edara na, kanang mga pocketbooks. Sikat ka na sa una. Mga kaning novel. Sana pagsulti. Sikat kaayo, may mga author, may mga love stories, yung matending siya. Wala lang yung Facebook songs, dili ka isa ng madunggan. But sikat ka sa mga libraries, sa mga bookstores. Kunya, ang buhaton sa mga tao, mahuman na ito nagbasa, muna sa ang trend, gahulat sila nga katulong author nga na po hinuon isilat. Tinala sila nga nahuna that if a story or a novel ba? Sinulat ano nga author, best gid ni. So gahulat sila. Bangita sila mga tao siguro, nakadungog sila kato siya na siya libro nga ang nagsulat ka siya. Ila pong pangandoyon nga ila pong mahulaman, yun naman. Tungod kung si Kinsa ang nagsulat ato mga igsoon. Now, we will be mainteresado kita, maganahan kita, mag-enjoy kita sa pagbasa sa pulong sino, pagtuon sa pulong sa Ginoo, and we will do it much and more because or if we have a high regard of whom it came from. It came from God. Apostle Paul was so clear and was so specific and particular. Let the word of Christ dwell in you. And number two, it is possible to listen much, to hear more, and study hard if we understood and desired its full beneficence. Believing
that God's Word is so beneficial sa entire na Christian life, and so you grow a desire to go for it. It is life. In Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. In Psalm 119, it is the light. Again, mention of ganyan mga isang familiarity. Familiarity of the Word of God, familiarity of the books in the Bible, Old Testament and New Testament, familiarity of its divisions, familiarity of its stories. Familiar. It is deceiving. Okay? It is just the surface. It is only part of the introduction of the book. And it is misleading. It means it can bring me to nowhere, but being puffed up, feeling I have enough. Makadungog ko sa magwali. Ano ko? Text, ha? Pabila ko ng text sa kuwan. So, ang akong interest, medyo na lesson na siya. Kahit panagunahan ako na familiar ko. Oh, nagwali magaling ko. Ano, nakabala. Ang akong interest niya. No, dili, dapat inana. Because the Word of God is rich and inexhaustible, I should have an attitude to be yearning and to be looking for new. And that will bring me to knowing more about the riches of the Word of God. May mga Bible stories, mga bata mo, joke ng mga bata, no? Pag sulto lang sa text, sa title, wala mga bata, wala ko na, ansik, wala. Ikaw na lang magtudlo, na-disturbo na ka. Ang ilang interest, kung saan mo nagpagkamaayos imong tingog, ang ilang interest na lessen na because of its familiarity. And of course, they are children. It's okay lang. Pero sa atuang mga adults, mga igsoon, that should not be the case. There is no such thing as familiarity or familiar text to think that you have it all together. Di ko makalimot mga igsoon. Isa sa mga teacher naman sa Bible School sa una sa THB. Ingon niya, I served 20 years sa simbahan, kung siya nag-preach, and then para sa iyaha, more than 100 times, muna siya ang elaboration siyang gisulti. I preached John 3:16. But until now, it is still having senses. Na kung iyang tunaan, i-dig deeper niya with all these references, daghan tagit sa makitaan sa pulong sa Ginoo. So kung ako nagunahon ako nga, I am just fooling myself. I'm just thinking that I am so good. The Word of God is inaccessible. So, I will listen much. I will hear more. I will study hard. Because I understand and I grow a desire of how beneficial the Word of God is. So how can you just afford to not say your Bible in a whole day? It may sound rough and legalistic, but of course, how you know your Bible, how you treat your Bible, how often you are with your Bible speaks something your spiritual life or spirituality. Malimtan ang Bible sa simbahan, hindi good balikod. Permitting lang to. Sa simbahan, pero malimtan ang cellphone. Hunong ginaba. Bala pag mupakya o pagpidikap. You see, ang importance, medyo siya absurd, pero inahan sa mga igsoon. Sometimes, ma-check ang atong attitude towards the Bible and ang mga gagmay nga mga circumstance. When you are tempted to think and believe you have known much, you are in danger. In danger in the sense that if you do so, you will stop digging because you think you have much. And there are yet a lot of things to discover from the Word of God. Amen? I am deceived.
It's either I stop knowing, and then I get puffed up, and then I am deceived. Apostle Paul, in his mid-days, sa iyahang kinabuhi sa Apostle Paul, he was not contented with the knowledge that he had about Christ. He still desired to know more. In Philippians chapter 3, verse 10 and 11. Iyon pa ni John Hill, the intent is not only a frequent reading. The intent is not only the frequent hearing or meditation upon the Word of God. The intent is a continuance or continuing pagpadayon diya sa doktrina sa pulong sa Ginoo, in the gospel in particular, with a steady faith in them and a hearty affection for them. Ako na-quote ka ganina. Number 2 and last, let the Word of God dwell in you richly, and we have in our verse, in all wisdom. In all wisdom. Number 1, letter A, it do first serve salvation knowledge. In 2 Timothy chapter 3, verse 14, ingon ni Apostle Paul kang Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Yan ang pulong sa Ginoo. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. It serves salvation knowledge. And letter B, it then serves wisdom. Not natural wisdom, but spiritual wisdom. Or wisdom in spiritual things. In things relating to salvation, which is and may be arrived unto through attendance to the Word of Christ, ang desire, ang interest, nagsagol na sila, nag-uba na sila, ang iyong paghibalo kung sila sa pulong sa Ginoo, nag-uba na sila, and then imo ka na siya di tapok-tapok, unya nahimo siya nga kahayag sa imong una-huna para niini ng mga butang. Reading and hearing the Word of God, meditation or constant regular meditation really helps us earn understanding sa pulong sa Ginoo. Of course, by the Spirit of wisdom, the Spirit of God, and the special revelation of God through His Word and through our experience. Atong experience, o ang atong pagsabot sa pulong sa Ginoo, and that is only by the grace of God and by the work of the Holy Spirit. I like this phrase. And these things that you have discovered about the importance and richness of the Word of God, we grow and desire. We grow a desire. And we made a prayer or a request to God, Lord, I want to know you more. I want to know you more. 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. You see mga igsoon, only by the wisdom of God's Word, we could enjoy and endure the benefits of His Word. Enjoy its richness. I-enjoy nato ang iyang pagkadato. And then, ikaduha, endure its strictness. Ma-enjoy nimo iyang pagka-strict. Then we have the picture now of Joshua listening from God. Joshua, do not turn to the right or to the left. How precise is the instruction. So, again, I will go through, paspasan ako, and then we will go to our conclusion, and then we will pray. Colossians 3, and these verses.
If you then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seeketh in the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Put on therefore, as the elect of God, the holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man had a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God dwell in your hearts, so the which also ye are called in one body, be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Word and the Father by Him. Si mga igsuon. It is only when we are indwelled, it is only when we are inhabited, our hearts are inhabited by the Word of Christ, richly in all wisdom, that obeying the Word of God, the instructions of God, that teaching the Word of God, that admonishing the Word of God, and even singing spiritual songs, means with grace in our hearts, is only made possible depending on how much do you have in your heart. How much of God's Word do you have in your heart? Nasa kadaghan sa disulti din ngayon, Apostle Paul, put off, forbearing, forgive, let the Word, let the peace of God, ug unsa pang ginasulti ni Apostle Paul din na mga mga agsumingan kita nga, Lord, I want to do this, Lord. Gusto na ko nga i-obey ka niini. Gusto na ko man akong kinabuhi Kristohanon. Gusto na ko mga ginupin akong kinabuhi karang nga tuig. Muna akong attendance sa church programs and activities. Muna akong pag-relate, pag-enjoy sa fellowship sa simbahan. Then daghan tag-desires itong kasing-kasing to be better. You see mga igsoon, it depends. Kung unsa ka dato imong kasing-kasing sa iyang pulong. So kung ka na mga desires but you don't care one thing, they are nothing. Wala mahumano pa ang tuig niya, wala mong gitong hitabo ako mga desires. Wala mong gitong sa Ginoo ako mga desires. So I think the problem is not God who did not grant you your desires. I think the problem is your heart is not inhabited, indwelled by the Word of Christ. And if it did, maybe it is not rich. And because it is rich, I will close with this insight. The deepness, the wideness of the wisdom depends on the richness of the Word of Christ in our hearts. Na kung gamay ra siya sa itong kasing-kasing, gamay ra po kahibalo o kaalam. Anyway, it embodies the whole point. We need to have His Word, enable us to do His work, and then the wages, enjoying it and enduring it. The beneficence of the Word of God is something to be pursued after. Atong paningkamutan mga igsoon, atong tuyoon, di siya automatic nga niabot na si mundugan, dili ato siyang paningkamutan. But only by the work of the Holy Spirit, of course, if we can see its beneficence and will grow a desire for its unparalleled goodness, dili matupngan nga pagkaanindot. Now we have Psalm 119. Contains descriptions. Kung yung basa ng Psalm 119, it contains descriptions, value and benefits of the law of God. The author of this psalm is unknown. Wala gisabi si David ba? Si Korah ba? O kinsa ba yung nagsulat ani? But it is obvious
that the author had already an experiential knowledge and understanding of its mysterious but glorious benefits. Why? Tanawa na gusto mong Bible mga igsoon. Psalm 119 verse 18. Kung siya gisulti niya. Pagkanindot kayo nga pagpangamuyo sa psalmist. Kung hinaot nga mo niya sa atong pangipangamuyo na ato na kinandunggan sa daghan nga panahon. Psalm 119 verse 18. Read it with your eyes, please. I will read audibly. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Ablihi, Ginoo, ang akong mga mata, aron nga masud-on nako ang mga dagko kahibulungang butang na naa sa imuhang pulong. Ug mo ni sa atong point mga igsoon. The way he gisulti niya, we can sense. Natay ma-sense. He loved it. Again. He experienced it already. He want it again. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Ama na mga langit noon, salamat Ginoo sa imong pulong. Daghan gid kay bersikulo Ginoo nga among natipigan sa mong kasing-kasing unang-una ang nagsulti kung sa kaimportante ang imong pulong. Ug salamat kay Ginoo ni ana nga kapasidad nga gihimong gihatag nimo. Tabangin kami amahan nga mag-grow pagyud sa among kasing-kasing ang pagpangandoy, ang pagpadayon sa pagbuhat Ginoo sa pagbasa, pagtuon, paghibalo sa imong pulong. And we will not do it as compliance. We will do it because we have seen, we have understood, ug amo Ginoo nga na-experience how good is your words sa among kinabuhi, how important it is, and how joyful it could make us in our daily living. Kini Ginoong pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen.